The appeals chamber notes that the pretrial chamber reached its conclusions in relation to the risks enumerated in Article 58(1)(b) of the statute on the basis of a comprehensive assessment of the information before it. Ito po mga kaibigan, isang nakakalungkot na araw, no? Kasi hindi po mabor sa kung ano ang inaasahan natin na magiging desisyon ng ICC. So pakinggan natin itong kabuuan. In the present case, having rejected the 3 grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. This brings us to the end of the summary of the appeals chamber's judgment. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course. I would like to thank the court reporters, interpreters, and other registry staff for their valuable assistance today in holding this hearing. The hearing is adjourned. Laging sinasabi ng ICC yung mga yung mga statute nila, no, yung pinagbabasihan nila ng batas. Pero yung pag-bypass ng Supreme Court ng Pilipinas, hindi nila ina-acknowledge, no? Halatang itong ICC ay bayad. Kasi kapag wala silang lilitisin, wala silang sweldo, no, walang funding na makukuha mula sa mga bansa na miyembro dito. Isa pa, ano pa bang threat ang sinasabi nila? Na si VP Sara nga dito, no, nilaslas yung peklat niya dito. Nilaslas yan eh. Ginilitan siya niyan eh. Ano pa bang sinasabi nila? No? Na kesyo daw makaka-apekto, tawag dito, makakapag-influence daw sa mga biktima. Kontrolado ng mga Marcos ngayon ng Pilipinas eh. Kung makapangyarihan si Digong, bakit napadala siya dyan sa Hague? 'Di ba? At saka yung sinasabi nila, ano pa bang risk ni Digong? Nahihirapan na nga magsalita 'yon. Tanda-tanda na ng taong 'yon. 'Di ba? Ang tanda, 80 years old, man. Grabe. Ako hindi ako naniniwala dito na walang impluwensya si Marcos dito. No? Siguro may mga haka-haka kasi na nagbibigay ng pera ang gobyerno ng Pilipinas para sa fundings ng ICC. No, siguro may mga deal dito eh. No? Tapos kasali dito ang US eh. No, ibinulgar ni Digong na may mga CIA na involved dito. No? Ipagdasal lang talaga nila na hindi mapresidente sa Pilipinas si VP Sara. Kasi pag nangyari yon, sure ako palalayasin niya lahat ng mga sundalo at mga kagamitang pangdigma ng Amerika dito. No, magiging mahina ang depensa ng Amerika dito sa Southeast Asia, na magbibigay naman ng kasiguraduhan sa China na masakop o maangkin muli ang Taiwan. No, kasi nakikialam sila eh. No, tapos ang pinakamasakit sa larawan dito, isang dayuhan ang humuhusga kay Digong.